Okay, magandang umaga po. Tapos na po ang sermon. Nasabi na ho dun sa awit ni Ate V. Okay, tapat ang Diyos. Sa umaga pong ito, dali lang po. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dun sa pagkakataon na nagsama-sama tayo ngayon at ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Rejoice in the midst of chaos. Pero bago po yun, asan ba si Brother Michael? Nakita ko siya dyan kanina. Ayun. So, ilan lang po tayo dito? Wala ho tayong 1,000. So, tatanungin ko po kayo, next slide. Ang tanong po dyan ay, sino si Jesus sa buhay nyo? One word lang po. Huwag mo muna lagay yan. Okay, one word muna po. Who is Jesus in your life? So, mula po kay teacher pag ganon. So, magkabilang side. Pahingi po ng mic, dalawang side. Marinig lang po muna natin. Sino po si Jesus sa buhay nyo? One word po. Naubos ang mga mic. Ayan, si Hello. teacher. Okay po. Hello. Ayan. Savior. Okay, Savior. So, si Chippy, pag ganon. Lord. Nakalagay. Okay, sabi niya, Lord. Okay, si Jamie. Oh my God. Redeemer. Okay, sige po. Savior po. Savior. Okay, Star Feli. Savior. Okay. Savior po. Okay, lahat kayo makaka-mic ngayon. Lord and Savior. Okay. Shepherd. Savior. Okay, sige po. Savior. Kopyahan talaga mula sa unang gandong Savior. Savior. My Lord and my Savior. Oh, di bakit one word yun? My Lord. Savior. Okay. Provider. Okay. Comforter. Okay. Savior. Siya ay aking Panginoon. Okay. Savior. Savior. Lord. My Savior. Savior din. Sino ba May nagpasimula Savior. ng Savior? Founder. Savior. Okay po. Everything. Okay po. Lord God. My light. My King. Okay. Savior. God the Father, My provider. Okay. My healer. Okay. Friend. Lord and Savior. Savior. Next na po. At wala silang mic. Ayan. Okay, go. Savior. Savior. Healer. my strength. My Creator King. One word nga ni. Lord. My everything. Tagapagligtas. My Savior. Source of my victory. My Savior. Lord and Savior. King. My King. Lord. My strength. Healer. My Savior. My Savior. Tagapagligtas. Lord. Provider. Panginoon, buhay, my Father, My Savior. Lover of my soul. Protector. My shield. Heavenly Father. He's my everything. Messias. Restorer. My protector.
Okay, so pakita natin. Ito ho yung mga sinabi nyo. Okay. So lahat ho yan, ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesus is our all in all, di ba? So yun yung ating pag-aaralan ngayong umaga. So nihiling ko po muna na tayo po ay yumuko, tayo po ay mananalangin. Lord, salamat po sa oras na pinagkaloob mo sa umagang to. Salamat po sa mga salita mo na amin pong maririnig. Hinihingi po namin na ikaw ang siyang magsalita. At gamitin mo po ako, Panginoon. Itago mo po ako sa likod ng iyong kaluwalhatian. Ikaw ang siyang mangusap. Gamitin mo po kaming lahat na narito upang ang iyong salita ay maging isang pagpapala sa amin, sansalain kami, Panginoon, kung saang area ng aming buhay kami nararapat sansalain. At ituwid mo kami at idalihin mo po kami sa iyong tamang landas. This we pray in Jesus' name. Amen. So bakit ko po naitanong yung mga bagay na yan? Marahil lahat po tayo ay nakaranas ng mga difficult situations, tama? Dun sa ating buhay. Kaya ko naitanong yan kasi yan ho yung ating tatalakayin ngayon at hinihiling ko po na tayo'y tumayo, sama-sama po bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Habakkuk 3, 17 to 19. So English po muna yan. Sa kasunod po niyan ay yung Tagalog. So, sabay-sabay po nating basahin. So, verse 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places. Sa Tagalog po, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin mamumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa kanyang kabundukan. So, maaari na po tayong makaupo. Sabi ko nga po kanina, tawag dito, marami po sa atin ang dumanas ng mga kabigatan sa buhay. Maaring hindi po tayo lahat, pero marami po sa atin ang nawalan or namatayan ng asawa, ng anak, ng magulang, ng isang minamahal sa buhay, or yung iba naman po, someone has committed violence against you, di ba? Yung nabugbog ka or nagkaroon ka ng injustice, hindi ka na-promote na dapat ikaw yung na-promote sa trabaho mo, di ba? Lahat yung mga injustices na yun, o yung iba naman, ini-ignore ka, di ba? Parang ang tawag doon ngayon is sin zone ka lang, di ba? Parang hindi ka pinapansin. Lahat hong yun, masakit, di ba? Lahat ho yun ay napagdadaanan natin or napagdaanan ng iba sa atin. Doon ho, kung isa sa mga yon ang naranasan nyo, doon ho sa mga times na talagang lugmok na lugmok kayo, I'm sure bawat isa sa atin nanalangin. Diba? Pero, how do we pray? Yun ho yung tinatanong natin. Diba? Yung, paano ka nanalangin nung mga times na nasa difficult situation ka? Pwede ka bang manalangin na, Lord, sana lamunin ako ng lupa ngayon, ayoko makita tong sitwasyon na to. Pwedeng bumukas ang lupa, tapos lamunin muna ako for a while. Di ba kung minsan may mga ganun kang instinct na gusto mo, yun yung talagang isasabi mo sa Panginoon. Pero, alam natin na, katulad nung minsan, di ba, sabi ni Sister Dali noon, nare-remember ko nung nagpatotoo siya nung
maraming masasakit kay Chippy. Sabi niya, pinag-pray ko, hindi naman uubra na pray and pray and pray. Sabi niya, alam niya, minsan lang siya mag-pray at alam niya effective yon. So tayo, nung dumadaan tayo dun sa mga difficult situations natin, meron tayong prayers, nananalangin tayo sa Panginoon. Dito ho sa mga verses na to, ito ho yung mga life verse naming mag-asawa, itong 3 verses na to. Magbalik tanaw po tayo dun sa history kung sino si Habakuk. Si Habakuk ho, he sees God as a consuming fire. Nabuhay ho siya nung sinisimulan ng kubkubin ng Babylonia yung kanilang bayan ng Judah. Diba? So for how many years tinatry silang kubkubin at doon sa last 2 years nila, diba, ang ginawang strategy ni Nebuchadnezzar ay gutumin sila doon sa loob ng bayan nila until such time na mag-submit sila kasi wala na silang kakainin. Diba, there was a time nga na yung hari ng Judah in the doon sa pusikit ng gabi ba tawag doon, yung gabing-gabi na tumakas, di ba? Nagbumuta sila dun sa wall at tatakas yung hari at yung iba niyang mga kasama. Pero nahuli sila at they were slaughtered by the Babylonians. So, nagkaroon ng kaguluhan at yun ho yung panahon na namumuhay si Habakuk. Halos kasabayan po niya si Propeta Jeremiah. So, si Habakuk po ay isang minor prophet sa Bible. So, kung babasahin niyo po, 3 chapters lang ang Habakuk. At yung first chapter niya, nakikipag-reason out siya sa Panginoon. And sabi niya, Lord, bayan mo kami, pero bakit kami sinasakop nitong paganong nation na to, itong pagan nation na to, sinasakop kami. Sabi niya, sinasakop kami, pero bakit parang wala kang ginagawa? May mga times po sa buhay natin na alam natin na tama yung ginagawa natin, pero parang hindi tayo, parang tayo pa rin yung nasa maling side. Diba? At ito ho yung sitwasyon ni Habakuk dito, Lord, bayan mo kami. And yet, eto yung Babylonia, sinasakop kami. Sabi niya, at doon ho, wala ho sila sa panahon nila, wala ho silang makukuhanan ng ayuda. Wala hong DSWD, walang ayuda and everything. Walang 4Ps and ano pa yon ngayon, basta yon. Wala. Kasi lahat sila, di ba, lahat sila naghihirap at wala rin hong mayaman sa kanila kasi lahat sila nagugutom na. So yung mga matatanda sa pamilya, yun yung magbibigay sa bata. So yun yung unang namamatay sa gutom. Di ba yung matatanda? So ayokong tumanda. Hindi, joke lang. Di ba? Ayokong namamatay sa gutom. Diba? Ang pangit nun, yung pangit mo. Di ba payatot ka? O, di ba? Hindi, joke lang po. Pero di ba yun ho yung sitwasyon nila na wala na silang makain dahil nga kinukubkob na sila. And yet, nag-reason out siya sa Panginoon. Pero nakita niya na sa chapters 2 at saka ho dun sa chapter 3, pinakita ng Diyos sa kanya kung ano yung mangyayari at ano yung deliverance na gagawin din ng Panginoon. Na-foresee ni Habakuk yung mangyayari dun sa kanyang bayan ng Israel na matatalo sila dun sa digmaan na yon at marami sa kanila ang dadalhin sa Babylonia. Pero yet, ngayong umaga tignan natin yung sagot niya dito, di ba? Next slide po. 3 lang po ang ating 3 points to ponder lang ang pag-aaralan po natin ngayon. Yung number 1 po is dun sa verse 17, I've lost everything. And then sa verse 18, yet I will rejoice. At dun sa chapter 19, for God led me here. Okay. So dun sa verse 17, sabi dyan, remember yung economy ng Judah ay agriculture. Di ba? Marami sa kanila ang pastol, so marami sa kanila ang nagtatanim. At ang unang salvo niya kagad sa chapter 17, though the fig tree shall not blossom. Diba? So wala kagad. At marami pa yung grapes and then yung mga olives, diba? Kung titignan po natin, ito ho yung yung first na ginawa niya. Ayan.
Yun hong figs, yung grapes at yung olives, di ba? Lahat ho yan yung permanent crops na tinatawag. Kung dito po sa Pilipinas, yan ho yung mga punong kahoy natin. Di ba? Yung mangga, yung avocado, lahat ho ng prutas na ano nyo, yan ho yan. O lahat ng ating mga ano, yan yung permanent crops. And then sumunod, di ba, ang sabi niya is the field, kahit na walang maani sa bukirin. Ito naman ho yung mga annual crops, the staple food. So kumbaga dito sa atin, ano ho yan? Yan ho yung mais, yan ho yung palay. Wala rin ho sila niyan. Di ba? Wala rin sila niyan. At, di ba, ang final item ay yung livestock. Diba? Yung sheep, yung cows nila. Kasi nga lahat sila ay agricultural country or all their livestock are dead. Yung wala silang mga. Kung dito sa atin, napesti ang manok, napesti ang baboy, napesti ang baka, pati kalabaw, wala na talaga. Diba? So alam niyo ho yung sinasabi niya na I've lost everything, wala akong pagkukunan ng lahat. So kung titignan ho natin siya sa konteksto natin, ngayong panahon natin, wala na natanggal ako sa trabaho, wala akong alam na pagkukuhanan namin ng pamilya ko. 'Di ba? Magpasukan na bukas, hindi pa nag-e-enroll yung anak ko. Lalapit ka kay Bombay. Joke. 'Di ba? Ito yung nakikita, ito yung talagang sitwasyon ni Habakuk that time. Wala na siyang ibang mapagkukunan. Lahat ng kanyang resources, zero. Dumarating din po tayo dun sa mga point na ganito na sa tingin natin wala po tayong pagkukunan. 'Di ba? Yung inaasahan natin na alam ko may pera akong darating. Pero suddenly hindi siya dumating. 'Di ba? Meron kang pagkakagastusan and yet wala kang pambayad. Buwan-buwan yan kay Judith. Pero masarap mag-aircon. Di ba? Ngayon, pagbayaran na, lang, saglit lang, pinagpapawisan ka ng malamig. Kasi ang sarap mag-aircon, di ba? Pero, doon sa extremities na yon, di ba, makikita natin sa loob ng kawalan, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Never in a single day of your life na masasabi nyo na pinabayaan kayo ng Panginoon. Kaya yung mga sagot nyo kanina, halos lahat kayo, Lord, Savior, Lord, Savior. May mangilan-ngilan, healer, mangilan-ngilan, companion, di ba? Pero nakikita nyo ang Panginoon sa buhay nyo. Nakikita nyo ang pagkilos ng Diyos. Sino ho dito ang ang sumala na sa pagkain? Di ba? Walang magtaas ng kamay. It's because hindi pa ho tayo pinapasala ng Diyos. Yung kanyang biyaya ay sapat pa rin sa atin. Hindi ho tayo pinagkukulang. Diba? Ang sabi nga ni Habakuk, I've lost everything. Wala akong mapagkukunan. Dumarating ho tayo dun sa point na yon, pero alam ho natin kung saan ho tayo lalapit. Diba? Kaya nga sinasabi nga nung awit, diba? He will make a way when there seems to be no way. Wala ka nang alam na kung ano yung gagawin mo, and yet, ang Panginoon, in His mercy and in His love for us, di ba? Ginagawa niya tayong pagpapala. Pinagpapala niya tayo para tayo'y maging pagpapala sa iba. Yung mga naranasan na to ni Habakuk, meron din tayo nito sa ating mga buhay. Kung minsan naglolokohan kami na kasi si Daddy po, ay si Brother Felix, may pagkakataon niya na ang wallet po niya lagi nasa kotse. So pagka yung aalis kami at hindi niya dadalhin si Aba, yun yung kotse. So madalas-dalas siya, wala siyang pera kasi nasa wallet niya yung pera eh. So niloloko namin siya nung anak ko. So ibig sabihin, pag nasunog tayo, hindi ka mangangamoy pera. Di ba? Hindi ka mangangamoy pera kasi wala kang pera sa bulsa. Niloloko namin siya ng ganon. Pero mga kapatid, tignan natin ang ating Panginoon. Sa kabila ng kawalan, di ba? Sa kabila nung sabihin na natin na kaguluhan na nangyayari, still, nandito tayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya kasi pinagpapala niya tayo ni minsan, ni isang araw, hindi ho tayo sumablay sa pagpapala ng Diyos.
palagi at palagi siyang merong pagpapalang ipinagkakaloob sa atin. Paano ho nagreklamo ba si Habakuk? Hindi, pero di ba, ano yung respond niya dun sa situation niya? Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, at hindi rin siya nagtampo sa Panginoon. Although nag-reason out siya na, Panginoon, bayan mo kami, yet eto kami. Instead, sabi niya, dun sa chapter 9, ay sa verse 18, sabi niya, di ba? Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Dito, hindi siya sumigaw sa Panginoon sa galit na, Panginoon, wala naman silang karapatan na lukubin ka, sakupin ang iyong bayan. Bayan mo kami di ba? Pwede niya sabihin niyo na, bayan mo kami, bakit mo kami pababayaan? Pero hindi niya sinabi yun sa Panginoon. At hindi din niya sinabi na, hindi mangyayari yan. Kasi bayan kami ng Diyos. Di ba? Yung number 2, He does not pretend that evil won't happen. Hindi mangyayari yan. Sa guni-guni ko lang yan kasi bayan kami ng Diyos. Hindi niya sinabi yun kasi ipinakita sa kanya ng Diyos na totoong mangyayari, na lahat sila matatalo, marami sa kanila dadalhing bihag sa Babylonia. At hindi rin siya nagsabi na, aantayin ko na lang ang pagkilos ng Diyos. Diba? Aantayin ko na lang. I will remain faithful. Yun naman ang gusto niya Hindi siya nagsalita nun, di ba? Hindi niya sinabi yung mga bagay na yon. He not only foresees the possibility na pwedeng mawala sa kanila ang lahat. Yung lupain nila, yung mga kamag-anak nila, lahat mawawala. Nakikita niya yon dahil pinakita sa kanya ng Diyos. Pero, ano yung sabi niya sa verse 18? I will joy in the God of my salvation. Sa kabila ng kawalan, magpupuri ako sa Panginoon. Magagawa po ba natin yon? Sa araw na to, pag sinabing, wala pang tuition yung anak ko, hindi yata mag-aaral ngayon. Di ba? Mapuputulan na kami ng ilaw. Ang Panginoon ho ang ating kapayapaan at alam niya kung kailan natin siya kailangan, kung ano ang kailangan natin at the right time. At tutugon po siya. So sabi po dito, dun sa verse 19, anuhan ko lang muna. The Lord is my strength and He has made my feet like the feet of a deer and makes me walk on high places. Bakit ho dito? Di ba sinabi niya sa verse 18, magpupuri pa rin ako, I will joy in the God of my salvation. Walang makakapigil sa akin kahirapan. Di ba anong sabi ng Bible? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahirapan ba? Pagkakasakit ba? Di ba wala? At alalahanin natin ang sabi niya sa Bible, di ba? Sabi niya, I have inscribed you in the palm of my hands. Inukit po tayo sa kamay ng Panginoon. So, sino po ang makakapag-alis sa atin doon? Wala. So, yung mga alalahanin natin, ang sinasabi nga, term nung matatanda is, ipasa Diyos mo yan. Diba? Hindi ho ibig sabihin na pag nanalangin ka naman sa Panginoon, tulog ka na ulit. O bahala ang Diyos, pinanalangin ko na. You have to work. Diba? At yun ho yung sinasabi dito na wag ho nating tatanggalin yung joy na nararamdaman natin. Hindi ho ito yung pangsandalian lang Diba? Wala ka nang makain. Si Habakuk, wala na siya makain. Kahit saan siya magpunta, wala nang kamag-anak kasi lahat gutom Diba? And yet, nasabi pa rin niya, yun ho yung sitwasyon niya, pero yet nasabi niya na, I will rejoice. Pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Sa kabila ng kawalan, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. At dun ho sa verse 19, ito ho yung maganda For God led me here. Sabi ko dyan. At ang sabi nga po, He has made my feet like the feet of a deer. Bakit ho itinulad yung paa niya dun sa paa ng deer yung usa? Nung ako po ay bago-bagong researcher pa lang sa National Museum at tawag dito, isa ho dun sa mga naging assignment namin as archaeologist, hindi lang po kami maghuhukay.
So kailangan i-discover din namin yung mga endemic at yung mga hindi pa na-discover na halaman at hayop dito sa ating bansa, and then ipapa-register po natin yon sa National Registry. Meron ng registry yon. At may mga pagkakataon din po na kapag sumasampa sa bundok, noon maliit pa yung anak ko, siguro mga grade 2, grade 3 yan, sinasama-sama ko pa siya. There was a time na aakyat ho kami ng bundok, yung mga mommy caves. Lahat ho yan pinupuntahan namin. Tinitignan ho namin, kasi yung mga mommy caves natin, lalo na dyan sa bandang norte, Benguet, Abra, dyan. May mga tattoo ho yun, yung mga mommies na yon, at ilang daang taon na sila, nandun pa rin ho yung pattern nung tattoo nila, kitang-kita pa rin. At yun ho yung inaalagaan. Ito ho ang malaking problema. Yun ho ang ating mga ninuno. Sa pinakamatataas na sila, na bundok naglilibing. Para hindi daw maistorbo. Meron nung isang bundok, diyan ho sa may bandang Pangasinan. Di ko maalala ngayon kung anong place yun. Pangasinan, La Union. Hindi ho namin siya maakyat during that time kasi madulas. So pumunta kami dun sa kabilang bundok, tinanaw lang namin siya. Alam niyo ho yung yon, wala kang dadaanan sa gilid. So meron lang siyang crack dun sa bato, nakaganyan yung bato, straight lang siya, at yung crack, pahiga ka papasok. Iniisip ko, baka pagpasok ko doon, ma-shoot ako doon sa kabaong ng mami, na may ayoko na, uwian na lang, ayoko niyan. Diba? Pero ganun kahirap. And then, I'm sure marami ho sa atin na nakapunta na sa Sagada at nakita niyo ho yung mga hanging coffins doon. Wala akong sinabi yun. Si Eunice ho, meron ho kaming isang akyat, anong cave yun sa Kabayan? Pongasan Cave. Kasi, bago ho namin matreat nung mga eksperto namin, yung aming mga konserbator sa National Museum, ititreat ho kasi yung mga mamis na yun. Kasi kung minsan, nagkakaroon na sila ng mga molds, kasi nga yung mga crack sa bato sa ibabaw ng kanilang ay nadidrip na sa kanila. May mga tulo na. Kailangan namin, bago sila pumunta, kami yung pinapadala, i-assess namin yung situation. So base dun sa documentation namin, doon pa lang kung anong treatment ang gagawin nila. So yun yung Pongasan, cave na yon, hindi ho siya nakalagay sa mga mapa. Hindi ho siya nakalagay, pero ho siya sa amin. Wala ho talagang ibang daan. Yung mga man-made na wala ho talaga. Ikaw ang gagawa ng sarili mong daan, papunta doon. At si Eunice, dahil siya ay grade 3, grade 2 yata nung time na yon, meron ho kaming 2 foreigner na nakasabay lang doon sa doon at gusto nilang makita. So nagpaalam naman, so sige, sama. Doon ho siya sumabay kasi ka-Berks niya, di ba? Kwentuhan sila ng kwentuhan in English. Di ba? So, syempre, malalaki yun malalaking hakbang. Si Eunice, namumula na siya, pagod na siya, mama, hindi ko na kaya, mama. Kasi talaga walang daan, ikaw ang gagawa ng daan. Eto ho, yung guide namin, nakikita ko, parang nakachinelas lang siya. So kami, ang gaganda ng rubber shoes namin. Pero hindi kami alam niyo po yung paa niya parang gumaganon doon sa maputik-putik. Parang dumidikit yung paa niya doon para siya na hindi ho namin magawa. So 'di ba puro formal lang kami. 'Di ba? Yun ho yung sinasabi na parang dumidikit yung paa niya doon sa lupa para siya makaakyat. Pero yung high places po na sinasabi dito, hindi ho ito yung lugar na kung saan ikaw ay mapupuri. Hindi ho ito yon. Kung matatandaan nyo po sa Biblia, nung panahon ni Gideon, di ba ang kalaban nila noon ay ang mga Midianita, Midianites.
at ninanakaw yung kanilang mga pagkain, tapos sinisira yung kanilang tanim. So anong naging nila? Saan sila tumira? Di ba doon sa mga kuweba sa bundok? Hindi ho kayo pupunta sa high places kung hindi ho kayo nasusukol. Ito ho yung pinapaliwanag dito. Yung high places na sinasabi dito ni Habakuk, hindi ho ito place of honor na sinasabi na marangya. Hindi ho. Ito ho yung nasukol na sila, kaya siya pupunta dun sa bundok. Marami ho sa atin dito ang namumundok, hindi dahil gusto nyong sumama sa kung saan, pero di ba yung experience na to commune with nature. Ang ganda, no? Pero yung pagpunta ho doon, hindi ho yun, tara, para ka lang nag-jogging. Bago ho kayo pumunta doon, may mga preparations kayo, di ba? Noon hong panahon ni Habakuk, wala hong preparation yan. Nasukol sila so kailangan nilang magtago. They have to run for their lives. At doon sila sa bundok na yun kasi mahihirapan. Ang mga kalaban nila, kasi sila nga nahirapan pagpunta doon Pero ang maganda doon, nauna sila doon sa kalaban nila. So vantage sila, di ba? Nakikita nila ngayon yung galaw ng kalaban nila. Pero hindi po madali. Maski si King David po, di ba nung nagtatago siya kay King Saul, saan siya nagtago? Sa kuweba. Hindi siya magtatago at hindi siya pupunta sa kuweba kung wala siyang tinatakbuhan. And this time, si Habakuk sabi niya, he made my feet like the feet of a deer. Alam niyo po, meron ho kaming kasama dati sa National Museum. Technician siya at nakasama ko siya sa ilang fieldwork. Kapag ho kami aakyat ng bundok, ang bilis ho niya, hindi ho siya igorot. Ilocano siya. Ilocano siya, pero hindi siya igorot na hindi siya taga-highlands, kumbaga. Pero alam niyo ho, sabi niya, hindi dahil magaling akong umakyat, pero dahil kinakailangan mong nga yung mga paa mo para hindi ka malaglag. At yun, meron hong isang species ng ng usa. Hindi ko alam kung napapansin niyo yung kapag nanonood kayo ng documentary, yun yung sinasabing bighorn na sheep, yung may sungay na halos nakapulupot na ganon. So bighorn siya. Ang paaho niya ay nakahati ho yun sa dalawa at kahit maliit na halaman, pag aakyat siya sa bundok, nakakapitan nung kanyang paa, hindi ho siya malalaglag. At ganun ho dinescribe ni Habakuk yung paghawak ng Panginoon sa kanya. Although dumadaan siya sa high places, although papunta siya sa high places, pero nararamdaman niya yung presensya ng Diyos sa buhay niya na kinakapitan pa rin siya ng Panginoon. Hindi siya inaalisan ng Panginoon. Sa atin po, marami ho tayong mga high places. Marami ho tayong mga difficulties na pinagdadaanan. Iba-iba ho tayo, iba-iba ho ang difficulties natin. Pero isa lang ho yung sinasabi ng Biblia, hindi ho tayo binibitawan ng Diyos. Ano man yung pinagdadaanan natin, hindi ho tayo binibitawan ng Diyos. Sabi nga dun sa kanta na inawit ni Ate B, di ba? Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. So, makikita ho natin, dahil hindi ho tayo binibitawan ng Diyos, kahit na dumating tayo, ilang high places pa ang puntahan natin, nakakasiguro po tayo na kung paanong sumasama ang Diyos, nung tayo ay maalwan ng buhay, eto ngayon mahirap, kasama pa rin po natin siya. At ito ho maganda doon, hindi ho tayo pinapastay ng Panginoon doon sa mahirap na sitwasyon, pinadadaan lang po niya tayo. Daan lang, wag ho kayong masyadong mag-enjoy doon sa hirap, pinadadaan lang tayo ng Diyos. Di ba? Hindi ho ibig sabihin na manatili ka dyan. Hindi ho niya tayo tinawag para maging talunan. We are called to be victors. Hindi ho tayo si Victor, pero para ho tayo magtagumpay. Bawat isa po sa atin, doon sa mga sitwasyon na meron ho tayo ngayon, ito ho yung sinasabi ng Diyos, pinadadaan kita kasi meron akong gagawin sa buhay mo. Be ready. Kaya kita tinitrain dyan. Yun ho yung high places na sinasabi.
usong-uso po sa atin pag summer, yung umaakyat ng bundok. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, yung mountain climbing. Magli-leave ako kasi magma-mountain climbing kami dun sa Mount Pulag. 'Di ba? So sa Station 1, Station 2, Station 3 at kahit saang bundok. 'Di ba? Pero yun hong panahon ni Habakuk, wala ho yun nun. Hindi ho pleasure ang mountain climbing. Kung hinahabol ka ng kaaway mo, pleasure ba yun na tatakbo ka sa bundok? 'Di ba? Hindi. Hanggat maiiwasan mo ang bundok, hindi ka pupunta doon. Pero dahil nasusukol ka, nandun ka. Pero sabi ko nga, dadaanan mo lang yan. Hindi ka dyan magi-stay. Dahil hindi ka pinapastay dyan ng Panginoon. So bakit ka magre-rejoice in the midst nung nangyayari sa'yo? 'Di ba? Tignan ho natin ang buhay ni Joseph, the dreamer. Kung napanood niyo po yung Joseph, the King of Dreams, 'di ba may awitin doon na you know better than I. 'Di ba? Alam ng Diyos, mas alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan mo at meron siyang gagawin. Si Joseph, nakita natin bata pa siya, 'di ba? Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Naging alipin siya sa Ehipto. Ikinulong siya pero hindi niya kasalanan. 'Di ba? Kinulong siya ni Potiphar, pinakulong siya ni Potiphar. Sa isang pagkakasalang hindi niya ginawa. And yet dun sa prison hindi naman siya kaagad nakalaya. 'Di ba? 2 taon matapos makulong yung butler tsaka baker ng hari. Ay yung winemaker tsaka yung baker ng hari, 'di ba? 2 taon after, tsaka lang naalala, ay, meron palang nakakapag-interpret ng dreams na preso doon. Tsaka pa lang siya naalala. Nakalimutan ba siya ng Diyos doon sa panahon na nandun siya? Hindi, mga kapatid. Pero merong inaayos sa kanya ang Panginoon. Di ba? Yung katyagaan, di ba? Dine-develop siya. Because siya yung magiging second in command in the whole of Egypt. Pine-prepare siya ng Panginoon. So ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, rest assured na merong pine-prepare ang Diyos na mas maigi. Pine-prepare ka, pinapatatag ka niya dahil alam niya na gagamitin ka niya dun sa kanyang ubasan. Dali lang po. Okay? So, dito po, makikita natin na hindi ho nagtanim ng sama ng loob si Joseph doon sa kanyang mga kapatid nung nakita niya na bumibili na ng grains, nung prime minister na siya. Di ba bumili yung mga kapatid niya? Di ba pwede niya sabihin, ikulong niyo yan, maghihigante ko sa kanila ngayon, pagkakataon ko na. Binenta nila ako, sila naman ang kakawawain ko ngayon. Hindi mo narinig kay Joseph yon. Diba? Ano sabi niya? I am Joseph, your brother. Is my father still alive? Diba yun ang una niyang tanong dun sa kanyang mga kapatid? At lahat ng kapatid niya, ay, buhay ka pa pala. Diba? Ay, diba lahat sila natakot? May takot silang niramdaman kasi alam nila kung ano yung ginawa nila kay Joseph. Pero diba, kung hindi tinrain si Joseph dun sa mga mahihirap na yugto ng buhay niya, baka nga talagang naghiganti siya doon. Pero nakita nyo yung character na binild ng Panginoon. Ilang years binild ng Panginoon yung character ni Joseph. Nakarapat dapat para maging isang prime minister ng Egypt. Na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Mahirap ng pinagdaanan niya. Pero nakita nyo naman, nung pinapagtagumpay siya ng Panginoon, aside from Pharaoh, wala nang mas mataas pa kesa sa kanya. Ganun naman siya ni-reward ng Panginoon dun sa training na pinagdaanan niya. Yun hong ating, tawag dito, kami po ay napatira sa Binyan for 25 years, tama ba? Plus 1, si Brother Felix, nauna ng 1 taon yan. Doon ho sa 25 years na yon,
Marami hong nangyari, syempre. Marami hong mga dumating na mga pangyayari, may mabuti, may masama. Diba? Doon ho sa line of work ni Brother Felix, nasa construction siya, marami ho siyang namimit na mga tao. Meron ho siyang naging isang kaibigan ba yun? Basta kakilala. Ang tawag ho namin ni Eunice doon, pareho silang kalbo. Di ba? Ang tawag namin doon sa taong yun, ay yung masamang kalbo yan. Tineterm namin na gano'n. Pero alam niyo ho kasi yun, yung taong yun, alam niyo yung ang tawag doon, tuso. Tuso siya na to the point na parang nadadaya na. Alam niyo yun? Tapos kaya sinabi ko sa kanya dati, huwag ka na makipagkaibigan dyan sa masamang kalbong yan. Sabi ko sa kanya, walang idudulot sa yung maigi yan. Knowing Brother Felix, oo lang yan. Kasi sa kanya, walang masamang tinapay. Alam niyo yun? So, ginawaan ako ng masama niyan. Okay lang yun. Hindi ako magdadala niyan. Yun ho siya eh. So, ako naman, wag ka na nga kasi wag mo nang kausapin yan. Wag mo nang, bibigyan pa niya ulit ng project. Wag mo nang bigyan ng project yan. Ako taga ganon. So, siya, hayaan mo, Han. Sabi niya, hayaan mo. Sabi niya, ganon lang siya. Di ba? Ang sinasabi ko dito, may mga pagkakataon na talagang tusubukin ka ng Panginoon. Pero, ang Panginoon nakikita rin niya yung puso. Alam niyo ho ngayon, marami hong marami silang mga hindi pinagkasundoan ni Brother Felix, more on the financial side. At alam ho yun, nung masamang kalbong yun, alam niyo ho, bumabawi naman sa kanya. Sorry sa kanya, nako, sorry mga ganun. So minsan niloloko ko si Brother Felix. O sige, yung sorry niyan, makakabili ka ba ng Jollibee sa sorry na yan? Diba? Mukhang pera talaga siyan. Hindi ho, di ba? Pero alam niyo ho yun na, hayaan mo Han, hayaan mo lang. Ganun lang siya eh. Alam niyo, ang Panginoon din ang kumikilos. Ngayon ho, bumabawi siya. Hanggang ngayon, pagka ho namumunga yung kanilang abokado, maganda ho yun eh. Maganda ho yung puno nun. Ano yun? Maligat yung kanilang abokado. Bago ho siya mamitas, tatawag yan, Sir, mauna ka nang pumitas, kung pipisasin mo lahat, sige lang, okay lang. O di ba pag paha-high blood din talaga yung asawa ko eh. Pero yun ho, tapos pagka uuwi siya ng Bicol, may bahay kasi siya sa Bicol. Pag uwi niyan, hindi ho yan didiretso sa bahay nila, didiretso ho yan sa amin. May dala siya nung malaking puset. Yung isang, styrofoam, isang pusit lang yon. Diba? Tapos, natatakot akong hawakan kasi kumikintab-kintab pa siya, halos buhay-buhay pa siya eh. Yung puset, pagka dumating sa bahay, si mga alimango niya, ang lalaki, diba? Tapos, minsan sinasabi niya, okay na ba sa'yo, si Ethan? Gano'n. Ay, hindi. Masarap na yung pagkain dala niya, pero hindi. Gano'n, diba? Pero, alam niyo yon na hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob. Matagal ho yun bago ho natanggal sa sistema ko. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi si Brother Felix nga, sabi ko nga sa inyo, walang masamang tinapay dyan. So, hinahawa na niya ako dun sa tinapay niya. Diba? Pero alam niyo, mahirap. Kasi nga hindi, kung nakikita mo yung injustice na ginawa sa kanya, siyempre masakit sa akin yun dahil asawa ko siya. At parang, pag nakikita ko yan, yung mamang yan, parang gano'n ang nun. Alam niyo ho, matagal ho talaga. Bago ho nawala sa akin yung na pwede ko na siya ulit kamayan pagka nagkikita. Di ba yung, hi po, di ba yung gano'n? Ang tagal parang, sige na nga po, di ba? Yun lang ho yun. Kasi hindi ho madali. Pero kailangan natin dahil paano natin maipakikita na Kristiyano tayo, na hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. So talagang, battle ko yon na talagang kailangan. And yet, salamat sa Panginoon na pagtagumpayan po namin yon. Okay, next po. Okay. So, ito ho yun. By definition, walking by faith is harder than walking by sight. Kasi, nakikita mo na
dapat ako yung mapopromote kasi ako talaga lahat ng requirements pasok ako eh. Over and above pa nga ako dun sa requirement. Tapos ang kinuha, yung minimum na sakto lang na pumasok dun sa requirement. Requirement yun eh. Pero 'di ba, meron kang bakit hindi ako? 'Di ba? Pero kung titignan mo, yun yung sinasabi na walking by faith is harder than walking by sight. 'Di ba? Ang gagawin mo dun sa pagkakataon niya? Magre-resign ako. 'Di ba? Kasi patuturuan lang yan sa akin, tapos ang malaking sweldo siya, tapos ako hindi. Magre-resign ako, bahala siya diyan. Mga kapatid, paano ho natin masasabi na Kristiyano tayo kung hindi ho natin paninindigan ang pagiging Kristiyano dun sa mga sitwasyon na napakahirap? Diba? Paano ka mag-sustain true to the gospel na sa kinakapalooban mong circle ay lahat sila parang natural ang paggawa ng kasalanan? Paano ka mananatiling tapat sa Panginoon kung yung mga kasama mo parang ordinary things na lang sa kanila, yung paggawa ng masama? 'Di ba? Hindi ho madali, napakahirap po. Pero sabi nga, kung nagnanais ka, 'di ba? Kung nagnanais ka ng mga bagay na makamundo, you do not follow Christ, 'di ba? Pero ito ho yung sinasabi ng Diyos sa atin. Trust me, 'di ba? Delight in me. Yun ho yun eh. Trust me, delight in me, and I will give you the desires of your heart. Kung hindi ka na-promote ngayon, maaaring merong iba na position para sa'yo na hindi mo lang nakikita. Hindi ho lahat ng pagkakataon ay maganda. May mga pagkakataon ho na mahirap maging Kristiyano. Pero kahit ho siya mahirap, we need to stand firm in the Word of God. So, alam niyo ho yung awit ng Hillsongs na ang title ay Highlands. So, di ba dun sa chorus, sabi doon, I'll praise you on the mountains. Di ba? Dahil nasa taas ka ng mountains, lahat ng panalangin mo sinagot, natural. Magpapasalamat ka sa Diyos. Diba? Baka nga ting testimony time, hindi pa nagsisimula, tumatayo ka na. Say, I'll praise you on the mountains. Ito ho yung maganda, yung kasunod. I'll praise you when the mountains in my way. I'll praise you on the mountains. Tapos, ang kasunod, I'll praise you when the mountain is on my way. When the mountain's in my way. Kung yung mga bundok ng problema ang nasa harapan mo, makakapagpuri ka pa ba sa Panginoon? Kung ang kinakaharap mo ay sakit at karamdaman, paano mo mapupuri ang Panginoon? And yet, di ba? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng rest kapag ka nandun ka na sa mountains. Napagtagumpayan mo na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, tinawag tayo para maging mananagumpay. At kahit ho dumadaan yung mga problemang ito, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ho siya nagpabaya sa kanyang mga anak. Alam ko ho, kilala niyo ho lahat si Yusek Bernardo ng DPWH. Ang gwapong si Yusek Bernardo. Diba? Alam niyo po yan, way back years ago, siya po ang regional director pa lang sa Calabarzon ng DPWH. At si Brother Felix, so ilang beses siyang nakatransaksyon. Ito ho yung time na talagang umiyak ho ako sa Panginoon. Alam niyo ho, bidding sa kung saang project ng DPWH. So, aayusin lahat ng mga dokumento, lahat. And then, kakausapin lang siya ni Yusek Bernardo, sabihin sa kanya, pre,
regalo mo na sa akin to, sumahod ka na lang. Yun ang term ni Yusek Bernardo. Alam niyo ho yung ibig sabihin ng sumahod? Magpapadala lang si Brother Felix ng kanyang bidding documents, pero hindi siya totoong makikipag-bid. At pag may na-awardan na doon, so bibigyan na lang siya ng 300,000, 500,000 per project. Nakita niyo nung isang linggo, di ba sabi ni Brother Felix, dumating dun sa time na hindi ko na tinatanggap yung perang binibigay niya. Pero mga kapatid, ang hirap nun. Wala akong pera eh. Wala akong pera, tapos hindi ko tatanggapin yung pera. Eh, ang asawa ko ho, malinaw ho ang hatian namin sa pera. Malinaw na malinaw yan at talagang fair and square. Ang pera ko, pera ko. Ang pera niya, pera ko. Di ba? Fair and square. Pera ko rin. Fair and square. At si Brother Felix po, ano ho yan? To the last centavo, binibigay po niya talaga sa akin. Wala ho siya talagang inaano. Tapos sabihin lang niya, bigyan mo lang ako ng allowance, bigyan mo lang ng... di ba? Tapos sabihin ko, yun lang ho siya doon. And this time, hindi ko na ho siya... Kung sa loob ho ng 2 buwan, 2 project yon. Sabihin mo na lang 2 project. Ang yaman ko, di ba? Ako lang yung yayaman, hindi siya. Ang yaman ko, ang dami kong pera. Pero alam nyo, dumating ako dun sa point na nakikita ko na mali, may mali, pero hindi ko humapinpoint that time. Hindi ko humapinpoint that time, pero sabi ko parang may mali. At inihingi ko ho talaga yun sa Diyos. Alam nyo, yun ho talaga yung panalangin ko na ang hirap. Kasi sasabihin ko, Lord, pahingin pera, kailangan ko ng ganito. Eh, yung asawa ko, eto na nga yung pera, binibigay ko sa'yo. Diba? Ano ba? Hello? Pero diba, nakita ko yon na pag tinanggap ko yon, hindi ma-open ang mata niya na mali yung pinagkukunan namin. Yun ho yung gusto ko na makita niya nun. At hindi ko ho masabi sa kanya yun. Kasi sinasabi niya, Han, tapat ako. Pero sila mismo yung nasa posisyon hindi ako makagalaw. So yun yung may sinasabi niya. At yun ho, naging battle ko talaga. Talagang, Lord, tanggapin ko na lang para hindi ako mananalangin sa iyo ng penging pera. Yun ho yung sample ko lang. Pero, alam niyo ho, ito ho yung sinasabi ko sa inyo at ito ho yung pinapatotohanan ko na ang Diyos ang tumutugon dun sa mga pangangailangan. Hindi ko ho talaga tinanggap yung mga pera na yon. Pero nakita ho ng Brother Felix yun na, teka, kung ayaw tanggapin ng asawa ko, may mali. Di ba pwede kong ikatwiran na tatanggapin ko na lang. Kasi sa Binyan ho, meron ho dun isang association, Binyan Churches for World Mission. So, marami hong mission churches na tinayo sa Quezon Province, sa Gumaca, sa Plaridel, sa kung saan-saan pa dyan. At lahat ho yun syempre funded. Wala hong mayaman sa amin sa Binyan na nagpopondo. So yun ho mga ordinaryong members ang nagpo-fund dun sa mga yon. At pwede kong i-reason sa Panginoon na, Lord, tatanggapin ko kasi dadalhin ko sa mission, makakapagpagawa ng churches. Maganda, di ba? Pero hindi ho yun ang nais ng Diyos. Kaya alam niyo ho, nung pagka ho si Brother Felix magsasabi na, Han, may pera ka pa, kahit ho ang pera ko sa wallet, barya-barya na lang, at hinihintay ko na talaga yung sweldo. Oo, may pera pa. Hindi man talaga nawala. May pera ako, pero konti lang, di ba? Hindi ako nag-ano nun. Pero alam niyo yun ho yung pinaka-battle ko. Pero kung tatanggapin ko yun, sabi ko nga sa inyo, mapapahamak ho yung asawa ko. Ayoko ho nun. At higit sa lahat, mapapahamak ho kami sa Panginoon. Diba? Lalayo ho kami sa Panginoon at ayoko ho nun. Kaya ho talagang battle talaga sa panalangin. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi nakita ho yung asawa ko, isipin nyo, ang mga kabidi niya, kanyang kumpare, sino yun? Yung si E.R. Ejercito ng Pagsanghan. Kumpare ho niya yung kinumpare siya. Diba? Tapos, sino pa ba? Yung si Mayor Chipeco ng Calamba dati. Yung sa Kabuyaw. Ang dami ho niyan. At lahat ho yun, ganun ang sistema nila. O so, di ba kahit na hindi ho makipag-bidding si Brother Felix, yayaman kami sa maling paraan.
Tapos ang kaluluwa namin, buhay pa kami, sinusunog na. Ouch, ang sakit. 'Di ba? At lahat ho yun finorgo namin. Alam ko na sabi ko nga nung nagpe-pray ako sa Panginoon, Lord, sabi ko sa Kanya, alam ko pagpapalain mo kami. You will see us through dito sa pinagdadaanan namin to. At alam ko hindi mo ako bibiguin. So pagtapos ng sabi ko sa Kanya, Lord, pinapasalamatan kita. Kasi alam ko tutugon ka. Matagal ho, ilang taon din ho yun. Matagal din po, pero talagang tumugon po ang Panginoon. Hindi ho niya kami pinabayaan. Meron din yung kilala niyo po lahat si Mama Selves. Saan si Mama Selves? Ayun, si Mama Selves. Lumaki ho dito sa church yung mga anak niyan. Kilala niyo sila. At alam niyo ho kung ano yung pinagdaanan ni Sister Sylvia. Diba? Nung maliliit pa yung mga anak niya, diba, nagtitinda siya ng kung ano-ano. Diba? Siyempre, hanggang ngayon, sa Avon Lady yan eh. Diba? Ano siya? Nagtinda na siya ng sapatos. Pagka minsan sinasabi niya, ate, ponduhan mo nga ako. Titinda ako ng sapatos, magtitinda ako ng prutas and everything. So sige, kaya lang hindi natin alam na dahilan, hindi lagi nagpa-prosper, hindi nagtutuloy-tuloy. Pumasok siyang cook, nag-ahente siya. Ano pa nga ba, Mama Selves? Nag-liaison officer siya para sa lahat ng mga pinapalakad ng kung sino-sino, di ba? At marami pang iba siyang pinagdaan ng trabaho. Kung ang luha ho, na iniluha ni Mama Selves ay naiipon, Mama Selves, baldi ba? Drum. Di ba? O drum daw ang luha. Na iniluha na niya. Di ba? Doon sa sitwasyon na yon. Pero, nandun pa rin yung panalangin niya, Lord, bigyan mo ako ng ng negosyo ko. Nandun pa rin yun. And look at her now. Meron na siyang 2 na shop niya ngayon. Di ba? 2 na ang shop niya ngayon. God brings her to a new heights. Di ba? Mula dun sa umiiyak siya, na, Lord, eto ang kailangan ko, yung mga anak ko nag-aaral and everything, and yet, lahat ho yung anak niya ngayon, di ba, stable na. Nakita nyo? Through the years. Hindi ho yun sa isang iglap na pinanalangin niya na, Lord, bigyan mo nga ako ng negosyo. Eto na kagad. Negosyo na kagad. Hindi ho Ano ho yung pinupunto ko rito? Pinapadaan ho tayo ng Diyos dun sa mga high places na mahihirap kasi tinitrain ho niya tayo. Diba? Yun hong karanasan namin ni Brother Felix, yun hong karanasan ni Mama Selves. Diba? Pinadaan niya tayo, sabihin na natin, in-enroll ho kami ng Diyos dun sa God's University of Character Building. Major in Resiliency and Perseverance. Pinadaan niya kami dun. Pero nakita niyo si Mama Selves. Mama Selves, tinatabon mo na ba pagpapala o drum na? Di ba? So, ganun ho, gumawa ang Panginoon. Mahirap na ang mga pagdadaanan mo, pero di ba, makikita mo at the end of the tunnel, yun nga yung sinasabi, at the end of the rainbow, may pot of gold, hindi ho totoo yun. Pero sa Panginoon, di ba? Pero sa Panginoon, doon sa mga pinagdaanan mo, pag napagtagumpayan mo yon, napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Wala hong reason para hindi ka magtaas ng kamay during worship service na, Lord, I thank you. Hindi dahil doon sa mga ginawa mo, kundi dahil sa kabutihan, dahil ikaw ang Diyos ko. At yun ho yung second na sinasabi na, living by faith means loving God instead of loving God's gift. Mahal ho natin ang Panginoon, hindi dahil dun sa mga binibigay niya, kung hindi dahil siya yung Diyos natin. Sabi nga nung kanta, not just for all the things na binibigay mo, kung hindi dahil ikaw ang Diyos. 'Diba? Ikaw yung Diyos na alam ko na may magagawa.
yung mga bata po, kapag ka ho, binigyan mo yan ng mga laruan na gustong-gusto nila, dati ho, PSP, ano na ho ba ngayon? Switch o Nintendo o ano nga ba? Basta yon, di ba? Tumataas na rin sila ngayon. Ha? Dati yoyo lang yan, okay na sila. Di ba? Di ba? Pero di ba, pagka ibinigay mo yon, ano yung sasabihin ng anak mo? Di ba? Ay, ma, thank you. Dad, thank you. Kasi ang ganda-ganda ng laruan ko. I love you po. Pero wag mo kayang ibigay. Makikita mo yung mga mukha niya, mga nakabilukot, di ba? Parang nilukot na papel. Tapos, ayoko na. Ayoko maghugas ng pinggan. Di wag kang maghugas. Wag ka din kumain. Pwede ba yun? Di ba? Hindi. Di ba? Nakikita niyo yung mga bata. Tayo po sa Panginoon, hindi dahil dun sa ibinibigay niya, kaya natin mahal ang Diyos. Kaya nga sabi nga ni Habakuk, though the fig tree does not blossom, kahit wala tong mga to, yet I will rejoice. Diba? I will rejoice. Kahit mawala lahat nung tinatamasa natin, masasabi po ba natin ngayong umagang to na I will rejoice? At hindi kayo nakakibulahat. Pwede ho nating sabihin, dahil God is so good. Alam niyo ho yung tagline ni Sister Letty. Yung nga ho, sabihin natin that the Lord is and so faithful in our lives. Sa palagay niyo ho, bakit ho na sabi ni Sister Letty yung tagline na yon? It's because naranasan niya sa buhay niya. Nakita niya kung paanong kumilos ang Diyos dun sa buhay niya at alam niya, hindi lang ngayon, dun sa mga susunod pa, nahaharapin niya, God is already there. Hindi siya nagkukulang sa Kanya. Meron kami napanood na documentary nung nanalasa yung Hurricane Katrina ba yun? Hindi ko alam kung yun eh. Opo, di ba meron yun? Tapos talagang na-wash out at nakita natin kung gaano kagulo yung mga tao doon. And then, may isa hong farmer na in-interview. Tapos, sabi niyang ganon, paano ka na ngayon? Ano nang mangyayari sa'yo? So, tinatanong siyang ganon. Sabi niya, I know God has a plan, and I do not know what, but I trust His ways. Yun ho yung sabi ng farmer. Naubos yung kanyang binaha yung kanyang tanim, naubos yung mga hayop niya, maski yung bahay niya binaha, inabot hanggang second floor. Wala siyang pagsisimulan, and yet, di ba ang sabi niya, I know God has a plan. Sa atin ho ngayon, ano ho yun? Ano ho yung pinagdadaanan natin? God has a plan, mga kapatid. Meron ho siyang magandang plano sa atin, sa buhay natin. Sabi nga, alam niyo ho yung Book of Philippians. Sinulat, nakita niyo, sino ho dito nakabasa na ng Pilipos? Sa Book of Philippians. Di ba ang ganda? Ang saya nung kanyang tema doon sa Book of Philippians na yon. Pero alam niyo ba kung nasaan siya nung sinusulat niya yon? Nakakulong ho siya awaiting execution. Malapit na siyang bitayin. Malapit na siyang mamatay. And yet, nakita niyo pag binasa niyo yung Pilipos, full of confidence, full of hope. Diba? Sabi nga dun sa 4:13, ano ho nakalagay doon? I can do all things. Diba? Yun ang sinabi niya. Through Christ who strengthens me. And yet, nandun siya sa kulungan. Malapit ng bitayo, malapit ng mamatay. Awaiting execution. Kapag kaho ang ating panalangin ay ipinagkaloob kagad ng Diyos, ang sabi, He tests your gratitude. Nagpapasalamat ka ba kapag pinagkaloob yung pinanalangin mo? Lord, pengi akong pan-tuition. Binigay yung tuition. Naalala mo bang pasalamatan ng Panginoon?
At kapag ka hindi niya kagad ibinigay, He is testing your faith. Diba? Magpapatuloy ka pa ba? At kung talagang dinelay pa rin ng Panginoon yung pagsagot dun sa panalangin mo, He is He is testing your patience. Diba? Pero alam natin, dun sa paghihintay na yon, God is building our self-control, our spiritual maturity. Diba? Dun sa period of waiting na sinasabi, the season of waiting, dun sa pagtugon niya, sa panalangin mo, may ginagawa ang Diyos. Marami na ho dito ang nagpatotoo. Ang isa sa mga natatandaan ko, nung nagpatotoo dito si Sister Letty, yung sabi niya, yung kapatid niya si Luz, ilang taong pinag-pray ni Luz yung kanyang asawa para madala niya sa Panginoon. And yet, ngayon, nandun na, kasama na nila. Diba? Tumagal. Dahil nasa season of waiting si Luz, diba yung kanyang perseverance, yung kanyang self-control, lahat yun inayos ng Diyos. Sa atin may mga panalangin ho tayo na matagal sagutin. It's because God is working something in you, mga kapatid. Meron pa ho siyang inaayos sa bawat isa sa atin. Hindi ho yung hindi binigay, ayoko na, ayawan na. Diba hindi? The more na mag-i-strive ka. Kasi inaayos ine-enroll ka ng Diyos sa kung saang school para mahubog ang karakter mo, para lalong mag-shine ng Panginoon dun sa buhay mo. Para lalong makita ang Panginoon na nabubuhay para sa iyo. Para namumuhay ka para sa Panginoon. Na binabago ng Diyos yung buhay mo. So next slide. Okay. So sabi ko dyan, so why rejoice? Bakit kailangan mong maging mas mahigit sa masaya, di ba? Bakit ka magre-rejoice? Sabi ko dyan, God is good. Hindi ho siya nagkulang. Di ba? Pagka nga sinisigaw ng ating mga song leader dito, God is good, ano sasabihin ng kongregasyon? All the time. And all the time, God is good. So ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Nakikita mo na mabuti ang Diyos at mabuti ang plano niya sa iyo. And He is wise. Di ba? Mas alam niya kung ano yung ibibigay sa iyo, ano yung kailangan mo, kailan mo kailangan. Precise ang Panginoon. Hindi siya, kailangan mo na ba ngayon? Baka pwedeng bukas. Di ba? Hindi siya ganun. Alam ng Diyos kung kailan ibibigay yung ating mga hinihingi. At yun yung maganda because He is in control of our lives. At kapag ka ang Diyos ang kumokontrol ng ating buhay, lahat ay magiging plakado, kumbaga, di ba? At alam ho ng Diyos ang ginagawa niya. So kung sa palagay niyo ho ngayon, yung mga panalangin niyo, parang hindi ho tinutugon ng Diyos, nasa period of waiting po tayo. At wag ho kayong manghinawa because there will come a time. Sabi nga ng Panginoon, di ba dun sa Isaiah? Sabi niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Ibibigay niya. Hindi ho siya madamot. Yun ho yun. Hindi ho siya madamot, pero pinadadaan ho niya tayo dun sa makakapagpatibay sa ating pananampalataya sa Kanya. He will guide you. He will give the desires of your heart kapag alam niya na this is the right time. Wala ho tayong ibang matatagpo ang higit sa ating Panginoon. Kaya ho kanina, di ba yung sabi natin, who Jesus is. Di ba nilagay ko doon, our all in all. Dahil siya ho yun. Tapat siya mula noon hanggang ngayon, hindi ho nagbabago ang Diyos. Never siyang tumalikod dun sa kanyang mga pangako. Wala ho siyang sinabi sa Biblia na tinalikuran ng Diyos. Diba? Lahat ho yan, proven, ginagawa niya.
Hindi niya tinatalikuran ang ano. At dito ho ako magtatapos. Next slide. So, dyan ho. Ito ho yung sinabi ni David, ni Haring David, di ba? Sabi niya dyan sa Psalms 37:25, "Once I was young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread." Hindi ho tayo aabot sa namamalimos because our God is an awesome God. Hindi ho siya nagkukulang. Yun ho yung pangako niya sa atin. Never siyang nagkulang at never siyang tumalikod dun sa kanyang mga pangako. Tapat ho ang ating Panginoon. At yun ho yung ating tatandaan. Ano man yung ating hinihingi, everything, meron hong kasagutan yan sa Panginoon at His right time. Alalahanin ho natin, sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen at the right time.